balita na ikay mawiwi. So mga par, matapos nga po ang harapan ng dalawang boxing superstar sa bansang Japan sa pagitan ni Junto Nakatani at Naoya Inoue, kung saan nawi sa hamunan ng kanilang pagkikita mga idol. Isang taon daw simula ngayon, maglalaban sila sa undisputed fight sa Super Bantamweight Division. At dahil nga dito mga boss, maraming mga boxing fans na nag-e-expect na lalayas daw na maaga si Junto Nakatani sa Bantamweight Division at paghandaan ng kanyang pag-akyat ng timbang sa 122 pounds. At para sa atin mga idol, ito talagang pinakamagandang move na dapat gawin ni Nakatani kung plano talaga nito labanan si Inoue sa early 2026. Kumbaga mga idol, sanayin ni Junto Boy ang kanyang katawan na lumaban sa mga tunay na super bantamweight fighter para sakaling dumating ang panahon na maglaban sila ni Inoue, hindi na manibago at mag-adjust na malaki si Nakatani sa bakbakan. Kung saan mga idol, nire-recommenda natin na labanan ni Nakatani, sina Marlon Tapales at Janrel Casimero, ang ating mga pambato sa Pinas, para malaman talaga kung saan banda ang tibay ni Nakatani sa bakbakan. Mas maganda sakaling si Cuadro Alas talaga ang makalaban ni Junto Boy para sa kanyang tune-up fight. Masasabi natin ang bagay na to mga idol dahil kaya ibigay ni Casimero ang lakas na hinihingi ni Nakatani kasing tulad ni Inoue sa bakbakan. Pero gayon pa man mga idol, hindi naman magiging madali para kay Nakatani ang laban nito kay Tapales at Cuadro Alas dahil may rason din kung bakit naging multiple champion ang mga Pinoy sa bakbakan. Pero sakali malagpasan talaga ni Nakatani mga idol, either kay Casimero at Tapales, talaga masasabi natin na ready na ito sa laban kay Inoue. Pero kung hindi naman, malamang kalimutan na lang nito ang laban sa Japanese Monster. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging post nga po ng Branch Boxing, napag-uusapan daw mga idol ang bakbakan sa pagitan ng bagong WBC Featherweight Champion Stephen Fulton kalaban ng WBC Junior Lightweight Champion Oshaki Poster na posible daw maging undercard sa rematch ni Tank Davis at Lamont Roach na gaganapin sa buwan ng June. Tatangkain tala ni Fulton mga idol na lumaban para sa kanyang 3-division champion na talagang isang legacy fight ito mga boss. At sa mga nagtatanong naman mga idol kung pwede ba ito mangyari na lumaban ka agad si Fulton sa WBC title fight sa 130 pounds, pwede talaga mga boss. Ito ang nangyari kay Ray Vargas, WBC featherweight champion ito, pero lumaban pa rin ito sa WBC title kalaban si Poster, kaso natalo ito sa bakbakan. Well, sakaling mangyari talaga mga idol ang laban ni Fulton kontra kay Poster at may panalo niya ang laban na to na hindi talaga malabo dahil dihado siya dito sa bakbakan, ang ending nito mga idol si Stephen Fulton at Mark Magsayo ang maghaharap sa bandang huli para sa WBC title fight sa 130 pounds. Basta may ipanalo din ni Magnifico ang laban nito kontra kay Eduardo Hernandez para sa WBC Featherweight Title Eliminator fight. Napakagandang bakbakan mga idol ang Stephen Fulton kontra kay Mark Magsayo. Ito yung fantasy fight na gusto natin makita sa bakbakan. Parehong magaling na technical boxer at may galawang dog fight din. Mas maganda pa ang bakbakan na to mga idol kontra Figueroa at Fulton. Pero gayon pa man mga boss, rumors pa lang ito. Ipanalo muna ni Fulton ang laban nito kay Poster at si Magsayo naman kay Hernandez. Kaya abangan natin to mga boss.